definition ng love. Para sa akin, maraming ibig sabihin ng love or pag-ibig. Pero para sa akin, kahit ano man ang definition ng love para sa iyo at para sa akin, lahat yan tama. Kasi hindi naman lahat ng love nag-uumpisa sa masaya at magtatapos sa masaya. Minsan, ang love is may kalungkutan din, di ba? So, minsan, kailangan natin mag-sacrifice para maging masaya yung taong mahal natin. Pero, hindi naman lahat ng kalungkutan is magtatapos din sa kalungkutan. Minsan, yung kalungkutan, siya din yung tumutulong sa atin para maging masaya tayo, maging matatag, at mabuong muli yung puso natin na nasira. Diba? So, ang love para sa akin, mysterious at hindi mo siya kayang sukatin kung gaano kalaki. Hindi mo siya pwedeng i-percent na gaano mo ko kamahal. Kasi ang taong nagmamahal, hindi mo ma-define kung gaano mo siya kamahal. Hindi mo pwedeng sabihin na, love, gaano mo ko kamahal? In 100% gaano? Hindi mo naman pwedeng sabihin 100% kasi hindi naman 100% kaya mong ibigay sa tao na yun, di ba? So, pag tinanong ka talaga, pag tinanong kung gaano ko kamahal yung tao, kung mahal na mahal ko siya, hindi ko masukat kung gaano ko siya kamahal. Kasi ang love, hindi siya nagbibigay ng exact amount. Yun yung true love. Pero pag sinabi mo kung gaano mo ko kamahal, pag binigyan ka niya ng percent ng pagmamahal, hindi love yun. Kasi ang definition ng love, walang measurement yan eh. So, very mysterious and unconditional. Yun yung para sa akin, yun yung meaning ng love para sa akin. Kasi pag nagmahal ako, unconditional, hindi masusukat, at mamahalin kita as long as mahal mo ako. Ang love is marunong umanawa, magpatawad, at marunong magsakripisyo. Yun ang meaning ng love para sa akin. Ano yung pinaka-painful na experience ko sa love? Honestly, syempre, painful is yung first love ko na akala ko, syempre, mga way back ng high school, mga ganyan, or akala ko magiging kami kasi, alam mo yung tao na yun, hindi ko ine-expect na magagawa niya yon, na maiiwanan niya ako. Nung time na yon, sobrang sakit kasi umalis lang ako sa bansa. Kasi yun, alam mo yung tao na yun, yung talagang sabi niya, bago daw nga ako umalis. Basta marami siyang promise. Marami siyang promise na lahat yon pinaniwalaan ko. Masakit talaga yon kasi talagang akala ko kami na. Pero taon talaga ang lumipas. Talagang hindi ako namamansin ng mga lalaki. Lahat na ng tingin ko sa mga Pilipino, talagang galit ako, galit, as in galit ako sa Pilipino kasi alam mo bakit? Yung
katulad ng sinabi ko, lahat ng pagmamahal ibubuhos ko sa'yo, ganyan, magiging faithful ako sa'yo, mabait ako sa'yo, lahat ng ayaw mo gagawin ko talaga, lahat talaga ng ayaw mo susundin ko talaga para hindi ka lang magalit. Kasing talaga na sinunod ko lahat. Pag ayaw niya ako makipag-usap sa mga barkada niya, okay lang, wala, talagang sobrang ano ko talaga. Tapos siguro yung sitwasyon na din ang nagdala, ayun, masakit yun talaga, pinakamasakit talaga, as in pinakamasakit yun. Taon bago ko nag-entertain ulit ng mga Pinoy para manligaw. Lahat ng Pinoy hindi ko pinapaniwalaan, kasi talaga ang sakit nun. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? Lahat naman ginawa ko, lahat naman sinunod ko, pero bakit hindi pa rin sapat? Yun yung masakit, diba? Yung ginawa mo na lahat para maging maayos ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Pero naka-move on na ako ngayon, na may mga dumating sa buhay ko na tumulong sa akin para hindi na ako ma-stuck dun sa kalungkutan na yun dahil dun. Pero part of growing up talaga, dadaan tayo sa sitwasyon na ganon. So depende na lang sa'yo yan kung paano mo i-handle ang mga bagay-bagay. Pero thanks God, at okay na ako dahil sa tulong ng mga tao na nakapaligid din sa akin. Kaya one of the experience na hindi ko rin makakalimutan siya, kasi nga siya yung kumbaga parang first love ko na hindi ko rin makakalimutan. Siyempre masakit yun, yung first love talaga, never die. Yun siguro yun yung pinakamasakit yun. Ano ang maipapayo ko sa mga tao na nasaktan? Payo ko lang, huwag tayong magmadali na umibig muli, kasi pag nagmadali tayong umibig muli is maglalaro lang din tayo, di ba? Hintayin natin na makatagpo tayo ng tao na makakaunawa sa atin, makakaintindi, at matatanggap kung ano man ang meron ka, di ba? At huwag tayong mag-expect ng tao na kung anong meron siya. Dapat lahat ng meron siya at meron ka, parehas kayong tanggap niyo yung isa't isa, para kung ano man yung mga maling nagawa mo noon, kung sobra kang magmahal noon, dapat makontrol mo yon at magtira tayo ng para sa ating sa sarili natin, para hindi tayo masyadong masaktan katulad ng una nating mga pag-ibig. Dapat marunong tayong mag-control at huwag tayong mawalan ng pag-asa na makakatagpo tayo ng tamang tao, na dadating ang tamang panahon na mayroong tao na nakalaan para sa atin. At kung wala man taong dumating sa atin, maging thankful pa rin tayo, kasi sa mga naranasan natin, at least nakaramdam tayo ng totoong pagmamahal. So basta don't close your door para sa taong paparating na nilaan ng Diyos para sa atin. Maging masaya tayo na muli natin silang tanggapin, pero huwag tayong magmadali para hindi tayo ulit masaktan.
dadating at dadating ang tao na nakalaan sa atin sa tamang panahon, sa hindi nating pinipilit na mamahalin natin sila. Kasi naniniwala ako na ang bawat tao may nakalaan na tao para sa'yo. Kung wala man taong na nakalaan para sa'yo, mayroong ibig sabihin yun. So, continuous your life na maging masaya. Ganun lang.